We resume the hearing. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Quiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo aking pong pinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Romel. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang po malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of po the ang members of the committee majority? Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila... Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali, 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Reynita, na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Ms. Reynita at sa paghintay din po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony nung una. Yung tanong ko po tungkol sa mga kapwa OFW nyo na hindi nakakaramit sa pamilya nila dahil kinukuha ni Quiboloy, yung mga epekto nito sa mga pamilya, pati po sa mga pamilya na hindi naman miyembro ng KOJC, tama po ba yun? Opo, yun pong Miss Renita, nag-freeze yata. Comsec, kumusta po yung signal ni Miss Renita? dapat magpadala. Yun po, hindi na po nakakapagpadala. So, mangyari po, hindi nagkakaroon po ng diferensya yung mga relationships between the family. But to us, parang hindi namin po yun inaano na it's a big deal kasi spiritually, yun ang turo ko sa amin yung pastor na your real family is not your biological, it's your kingdom family that you really have to focus on kasi
later on, you will be rewarded as a faithful daughter of the Father. So, yun po yung nagiging sinasabuhay namin because I really believe every words of Pastor. Opo. Until then, nagising kami. Opo. And then sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahanap sila ng mga fake employer. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po at sinabi nyo na nga rin at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So, paano po nila nalulusutan yan? Ano po, ang sinasabi ko po most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Kasi yung full-time workers po, nakatira po sila talaga sa workers' house. So, for them to stay here legally, like in one term for 2 years, kailangan po nilang maghanap ng to present as an employer. Kasi ang terms po is 2 years. So, for them na makahanap niyan is makahanap sila ng mga tao na willing na to gamitin yung mga name nila to stand as an employer, pero sila po yung nagbabayad doon sa employer. Oh. Sila po yung nagbabayad doon sa employer kasi po gagamitin yung pangalan nila to become an employer. So, legal po yung pag-i-stay nila. But then, hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer. Kasi po, doon po sila nakatira sa workers' house. Sama-sama po sila doon kasi they have to work every day until night time. So, nangyayari lang po pag may parang aware sila na may mag-checking, may magre-raid yung mga authority, mga ganyan. They're aware into that. So, parang hiwa-hiwalay sila, yung iba pupunta sa ibang members house para hindi sila mahuhuli na sama-sama sila sa isang bahay, which is illegal. Pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal. Ang alam ko isang tao na kunyari siya yung hired helper doon, siya yung nakatira doon sa bahay na yun. And then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng kingdom. It's really just a strategy po talaga nila na to stay here legally, to make it legal. At alam ko rin po na sa Singapore, permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore, limbawa, nalaman na nag-e-empleyo ng domestic worker pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic worker. Correct. Tulad nung dinedescribe nyo, Ms. Renita, maaring makansela yung kanilang sariling permanent residency status. Opo. So, matutumpok nyo kaya yung pangalan ng mga tumatayong fake employer, pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam? Kasi lumalabas na scam po siya. Opo. Ang hindi ko po mailahad sa inyo, ma'am, kasi hindi ko po alam yung mga employers. Kasi secret po yun nila yung mga employers na binabayaran nila. Pero ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito, kunyari, is yung pangalan po ni Lida Lizada. Siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, worker din po ay si Amor Rivas. Yun po yung pagkakaalam ko na helper kunyari niya, but all of them are just workers of the kingdom. So, yun po yun. Okay. Maraming salamat, Ms. Renita. May follow up question namin sa ating mga opisyal dito, halimbawa sa DOLE, saka sa DMW, ganitong mga usapin. Pati nga po yung naitanong ko sa inyo kanina bago kami nag-suspend, no, yung sa susunod na hearing dun sa Anti-Money Laundering Council. Pero sa ngayon, Ms. Renita, thank you. Thank you for your testimony. Maraming salamat sa katapangan mo. Ako po'y talagang, nahahabag sa testimony nyo kasi batid ko yung sakripisyo nyo at paghihirap, no, bilang mga OFWs natin. Araw-gabi, kumakayod,
makapundar lang para sa simpleng bahay sa Pilipinas, mawawala pa tulad sa sitwasyon ninyo na hindi na kayo makapagbayad ng mortgage, nag-aalaga yung mga OFW natin, nag-aalaga ng anak ng iba at absent sa birthdays ng sariling anak para may magandang bukas ang mga pamilya. So tapos kung tama nga yung inyong sinasabi at ang chair po ay naniniwala sa inyong testimonya, kinukuha ito ni Apollo Kibuloy bilang pambayad sa private jet, pambayad sa malalaking mansion, pambayad sa luho. So talagang isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon po talaga. So sa ngayon, maraming salamat po sa inyo, Miss Reynita. Sana po makastay on kayo in case may dumating pa akong mga kasamang senador na maaring magtanong po sa inyo. Thank you very much. Miss Maraming Reynita. salamat.